Good day, everyone. This is Jonathan Kwan of Grace Fundamental Baptist Church, Butuan City. I am not a pastor. I am only a worker for the blind ministry in our church. Ako po'y masaya na nakapag-join sa inyo sa celebration ito, Holy Week, and inviting me as one of your tagapagsalita sa mga word na sinabi ni Jesus before He died. Hindi pa ako masyadong magaling mag-Tagalog, mga kapatid, ano? Kaya ipagpasensya na po pag may mga salita na hindi ko masyadong maibigkas ang gusto sa inyo. At hindi po ako sanay na mag-share ng Word of God na walang interaction po. Kaya pasensya na kayo. May invite you to join with me to the book of Luke, chapter 23. Some pronounce this as Luke. Luke chapter 23, verses 44 to 46. It says, "It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was turned in two. Jesus called out with a loud voice, 'Father, into thy hands I commit my spirit.' When he sees this, he breathed his last." Let's pray. Father, we come to you with a humble heart, asking heavenly wisdom as we study your word. Please forgive us our sins. In Christ's name, amen and amen. Father, into thy hand I commit my spirit. Ito po yung sinabi ni Jesus before he's finally left this life, his physical life. Remember that Jesus has two kinds of life, heavenly life and earthly life. According to John chapter 1, verse 1 and verse 14 of chapter 1. Ang tanong, pwede ba yun mangyari na magkaroon ng dalawang klase ang isang tao ng buhay? Pwede. Because according to the Bible in Luke chapter 1 verse 37, nothing is impossible with God. Kaya pwede siyang gumawa ng dalawang klaseng buhay para sa kanyang sarili. Earthly life and heavenly life. Now, let's go back to this statement. Father, into thy hands I commit my spirit. Ito po yung huling sinabi ni Jesus, no? Na lumabas, came out from his mouth after experiencing all pains of his life. No? Alam natin na nung hinuli siya, pinagtawanan siya, sinuntok siya, pinalo siya, dinuraan siya, nilagyan siya ng koronang may tinik, at higit sa lahat, ipinako po siya sa cross. Sometimes kapag ako'y nag-iisa, naiisip ko ang mga pangyayaring ito. Ako'y nakokonsensya, mga kapatid. Because sa culture ng mga Hudyo noon, kapag ikaw ay ipinako sa cross, meaning ikaw ay isang makasalanang tao, ikaw ay isang kriminal. Ang tanong, si Jesus ay kriminal ba? Si Jesus ay makasalanang tao ba? Hindi po. Kaya hindi siya dapat nandoon, kundi ako at ikaw, because ikaw at ako ay makasalanang tao. Kaya napakahirap, ano? Napakalaking opportunity para sa atin na instead na ako, ba't siya ang gumawa?
Bakit po ito ginawa ni Jesus, mga kapatid? Because kung balikan natin ang history, when God created the world, ang tao ay linagay niya sa isang garden, that was Adam, and He commanded the man, "You are free to eat all the fruit of the garden, but of the tree which is in the middle of the garden, the tree of good and evil, of knowledge, the good of knowledge, thou shalt not eat of it, because when you eat of it, you will surely die." At ito po'y hindi nasunod ng tao. Kumain po ang tao, kaya nagkaroon po tayo ng kasalanan. And because of that sin, our relationship with God ay naputol. Para mai-connect ulit ang relasyon na yon, kailangang mamatay si Jesus para sa iyo at para sa akin. In the Old Testament time, kapag sila'y nagkasala, gumawa sila ng mga sacrifices, gumawa sila ng mga burnt offering. Kailangan nilang magpatay ng isang hayop, animal. Because ang dugo na yan ay makapagbigay ng kaligtasan para sa kanila or kapatawaran ng kanilang kasalanan. But yung mga kapatawaran na yon ay temporary dahil pag sila'y nagkasala ulit, kailangan nilang gumawa ulit ng ganyang klaseng sacrifices. Kaya ginawa ito ni Jesus to complete our salvation, because that is the main purpose of His coming. He said to Joseph and Mary, you will, sabi niya, sinabi niya kay Joseph, you shall give his name Jesus because he will save his people from their sins. That's in Matthew chapter 1, verse 21, Because of your sins and because of my sins, Jesus need to die. Ang tanong, paano po natin pinahalagahan ang ginawa ni Jesus para sa iyo, para sa buhay mo, at para sa buhay ko? Kung minsan, mga kapatid, naalala lang natin ang ginawa ni Jesus sa mga panahong ito. But after this season, minsan, nakakalimutan na natin kung paano ginawa ni Jesus ang salvation mo at salvation ko. Remember, without Jesus, there is no salvation. Because He said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang tanong, do you have salvation now? Siguro kapag tanungin natin ang tao na ikaw ba'y anak ng Diyos, wala siguro magsabi na hindi, Lahat magsasabi oo. Ang tanong, if you are the sons of God, if you are the son of God, are you sure that you can go to the place which your Father live? Marami akong tinatanong diyan, Ang sagot nila ay hindi pa natin masiguro 'yan dahil buhay pa tayo. If you cannot sure your salvation, Jesus died for nothing for you. Because that is the main purpose bakit kailangan niyang mamatay para sa salvation mo at salvation ko. My prayer for this season, mga kapatid, na sana mabigyan natin ng tunay na halaga sa buhay natin ang ginawa ni Jesus. Sana maalala natin na ang buhay niya ay sinakripisyo niya, binigay niya para sa iyo at para sa akin. So anong gagawin natin para sa kanya? We should live according to His will. We should accept Him as our Lord and Savior. Because by doing this,
hindi magiging nothing ang ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. Thank you po.